kailangan nyo lang yan eh. Binibigay nyo lahat ng gusto eh. Naku, hindi dapat ganyan. 3 araw lang tapos sabihin na natin mga ika-4 ngayon. Tapos biglang namatay siya. Diyos ko naman bakit naman nagkaganon? Malakas naman siya. Paano? Hindi biro ang ginagawa niya sa mama mo. Papatay niya ang mama mo anumang oras. Kaya kailangan maunahan ko siya bago mangyari yon. Isa ka rin ba sa mga taong mahilig mangutang? At isa ka rin ba sa mga taong makunat magbayad? O di kaya ay isa ka rin ba sa mga taong kapag hindi pinautang, galit na galit? Magandang araw sa inyo mga kayanggaw, lalong-lalo na po sa inyo, Miss Clar. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo tungkol sa mga biktima ng ulam dahil sa utang. At isa na po doon ang nanay ko. Nangyari ito nung bata pa lamang ako. At upang lubos na maunawaan ng daloy nito, ako nga po pala si Annie. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Olivia, bayaran na naman ang utang natin, no? May pambayad ka na ba dyan? Opo Manong. Buti na nga lang po may naipon na ako eh. Ay, salamat. Wala na akong problema bukas. Nako, mabuti ka pa. Pero total may pambayad ka naman na. Pwede bang pag-ipunan mo na rin ako? 500 lang naman yun sa akin eh. Basta, babayaran kita kapag nakahanap na ako ng pera. Magtatrabaho rin kasi ako sa sakahan ni Mang Lando eh. Ay, opo sige po. Titingnan ko lang kung may sobra pa ako mamaya. Pero kung wala talaga Manong, pasensya ka na ha. Oo, sige. Basta babalik na lang ako mamaya, ano? Tsaka maraming salamat talaga kagad ha. Walang-wala kasi ako ngayon eh. At itong mga kolektor naman, hindi ka talaga titigilan hanggat wala kang maibabayad sa mismong araw. Pagpupuyatan ka pa kahit hanggang 12:00 ng gabi. Ganun po kasi ang trabaho nila Manong eh. Wala po tayong magagawa doon. Sige ho Manong, ganun na lang po. Subukan mo rin pong manghiram sa iba. Baka kasi hindi ako makaipon ng pera para sa iyo mamaya eh. Mas mabuti na po yung handa kayo. Oo, sige. Susubukan ko rin maghanap sa iba. Umalis nga nun si Manong Benji. At isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ng mama ko. Meron kasi kaming tindahan. At bahay rin namin ang ginawang sentro ng singilan ng utang na sinalihan ng mama ko. Pero maya-maya naman nun, may tumawag sa kanya. At yung kuya ko yon na nag-aaral malayo sa amin. Kolehiyo na kasi siya kaya sa panahong wala na akong pasok, siya naman ay meron pa. At tulad nga ng inaasahan, kailangan niya ng pera. Dahil doon ay umalis kami ni mama at nagpadala ng pera sa Palawan Pawn Shop sa bayan. Yon ang dahilan kung bakit wala siyang naipon para kay Manong Benji. Olivia, meron na ba? Hindi kasi ako nakahanap ng mahiramang kanina eh. Ay naku Manong, pasensya ka na. Tumawag kasi yung anak ko kanina. Naubusan na raw ng allowance eh. Kaya yung naipon ko kanina, naipadala ko na roon lahat. Alam mo naman yung anak ko, kung mawawalan siya ng budget doon, wala na siyang ibang mapagkukunan kundi dito lang din. Ganun ba? Nako, saan ba ako kukuha nito? Puro kasi sila wala eh. Ay nako, ang hirap talaga na may utang. Pero ito po, meron akong 200 dito. Kunin mo na to Manong, para naman 300 na lang yung hahanapin mo. Nako, maraming salamat talaga Olivia. Malaking bagay itong 200 sa akin. Para naman 300 na lang yung hahanapin ko. Maraming salamat talaga. Ay naku, wala yun Manong. Naiintindihan ko naman kasi yung kalagayan mo. At maniwala ka, gusto ko talagang tumulong din sana sa'yo. Yun nga lang, pare-pareho tayo ng problema sa pera eh. Oo nga eh. Hayaan mo. Ibabalik ko rin kaagad itong 200 mo. Salamat talaga ulit ah. O siya, sige. Alis na muna ako at magbabaka sakali ako sa iba.
Mama, bakit po ba lagi na lang silang walang pera? Nung nakaraan, nanghiram din siya sa'yo. Tapos ngayon ulit? Ay, ganun talaga kapag mahirap ang buhay, anak. Hindi naman maiiwasan yung matinding pangangailangan. Naalala ko lang po kasi yung sinasabi ni Papa na magpahiram ka lang daw po ng pera kung may sobra ka na. Pero kung kulang po, hindi mo naman kailangan problema ng pera para sa iba eh. Tulad po niyan, Ma. Hindi mo naman utang yung utang ni Manong Benji eh. Eh bakit naman problemado ka dyan? Ay, naku anak. Naaawa lang kasi ako eh. Ikaw naman. At ang sabi po ni Papa, kung lagi ka na lang magbibigay ng awa, aabusuhin ka talaga ng ibang tao. Ay, naku, oo na. Kuhang-kuha mo na yung linya ng papa mo eh. Ang mabuti pa, magsaing ka na doon ng hapunan natin. Kasi ako, magluluto na ako ng ulam. Eh, nga pala, ano bang gusto mo? Sa bahay na yon ay dalawa lang kami ni Mama na natutulog doon. Ang papa ko ay driver ng malaking truck at stay-in siya sa trabaho niya. Kaya sa bahay namin, dalawa lang kami palagi ni Mama ang magkasama. Pagkatapos ko namang magsaing noon ay pumalit naman ako sa kanya sa pagbabantay sa tindahan. At siya naman ang pumasok sa kusina para magluto. At habang nasa tindahan naman ako, bigla namang may lumapit roon at si Aling Ella yon. Hoy, Ani! Nandyan ba yung mama mo? Sabihin mo sa kanya uutang ako ng pera pambayad ko bukas ha. Kasi ubos na yung savings ko sa kanila eh. Wala na akong makukuha doon. At alam mo naman yung mga kolektor, hindi yan aalis hanggat hindi nababayaran. Eh, kaya sige na. Tawagin mo naman yung mama mo. Eh, nagluluto po siya sa kusina, Aling Elay eh. Eh, kaya nga tawagin mo. Bilisan mo na para makausap ko siya. Para tungkol dun sa perang uutangin ko. Eh, wala na po kasing pera si Mama. Pinadala niya po kay Kuya kanina. Wala na nga po siyang pinahiram kay Manong Benji kanina eh. Ay, naku, meron yan. May pera yung mama mo, hindi mo lang alam. At saka, huwag mo siyang pangunahan ha. Kabata-bata mo pa eh, sumasali ka na sa problema ng mga matatanda. Eh kaya sige na, tawagin mo na yung mama mo para kami ang mag-usap. Dali na, kumilos ka na. Bilisan mo dahil gabing-gabi na eh. Hoy, Ani, ano ba? Ang sabi ko, tawagin mo na yung mama mo. O sige po, pero sasabihin ko kay mama, huwag kanyang papahiramin. Naiinis kasi ako sa utos niya sa akin noon. Kaya padabog akong bumaba sa kinauupuan ko at pumunta kay mama sa kusina. Narinig ko pa ang reklamo niya sa sinabi ko. At ako naman, umiinit talaga ang ulo ko sa inis. Pinakaayaw ko talaga na ugali nung bata ako. Yung mas demanding pa ang mangungutang sa nagpapautang. Mama, tawag ka po ni Aling Elay. Mangungutang raw po siya para ibabayad niya bukas. Mama, wag mong pauutangin yun ha. Ang pangit ng pag-utos niya sa akin eh. Naiinis talaga ako. Ay, naku, ikaw talagang bata ka. Eh, ano bang sabi niya sa'yo, ha? Ang sabi niya po kasi mama, ganito. Sabi niya, Oy Ani, sabihin mo sa mama mo, uutang ako. Ibabayad ko bukas. Bilisan mo kasing gabi-gabi na. Tapos ang dami pa niyang sinasabi. Imposible nga raw po na wala kang pera kasi may tindahan ka eh. Huwag mo talagang pauutangin yun mama ha. Kung may ipapautang ka, kay Manong Benji mo na lang po ibigay. Kasi yun, mas maayos yun na nakikiusap. Eh yang si Aling Elay, inaaway pa ako eh. Ay, ano ba naman yan? Nagluluto ako eh. Sabihin mo na lang doon, wala na tayong pera. At pinadala ka mo sa kuya mo. Eh sinabi ko na nga po yun mama. Kaya nga ang sabi niya, imposible daw po na wala kang pera. Ay, oo siya, sige na. Kakausapin ko na lang. O, dito ka muna ha. Halu-haluin mo lang yung niluluto ko. Kapag nag-brown na yan, sabihan mo ako ha. Hinarap nga ni Mama si Aling Elay. Nang may ilang sandali pa ang tagal ng pag-uusap nila, narinig ko na ang boses ni Aling Elay na parang nagagalit kay Mama. Ako naman automatic na bumusangot dahil naiinis ako sa mga salitang binabato niya sa mama ko. Ano ba namang klaseng tindahan yan? Hindi ba yan kumikita?
Napakaliit na halaga lang naman ang hihiramin ko eh. Wala ka ba talaga dyan? Kasi nga po, Aling Elay, pinadala ko sa anak ko dahil nga naubusan siya ng allowance. Yun lang po yung kinita ng tindahan ko kanina. Grabe naman kasi ang anak mo, napakagastos. Kailan ka nang nagpadala doon ah? Nagpadala ka ulit? Hindi ba siya marunong magtipid? Aba, Aling Elay, magastos man ang anak ko o hindi, wala na ho kayo doon. Ang importante, nasusustentuhan naming mag-asawa yung mga pangangailangan nila. At kahit magluho pa sila at ibigay namin lahat, walang kaso yon. Kasi mga anak ko namin sila. Alam nga naman ho na titipirin namin sila para may mapautang lang ako sa inyo. Abay, hindi naman ho pwede yon. Siyempre, pamilya ho muna bago ang ibang tao. Sus, kayabangan nyo lang yan eh. Kaya lumalaki ang anak nyong walang alam sa hanap buhay kasi ini-spurred ninyo. Binibigay nyo lahat ng gusto eh. Naku, hindi dapat ganyan. Abay, ano ho ba dapat? Ang ipahiram sa'yo ang pera na para sa anak ko. Ay naku, hindi ho pwede yon. Wala ho akong maipapautang sa inyo, Aling Elay. At anak ko muna bago kayo. Sige na ho. Babalik na ako sa kusina dahil nagluluto ako ng ulam namin para sa hapunan. Subukan nyo na lang ho sa ibang mangutang. Bumalik si Mama sa kusina na bumubulong-bulong pa. Ako naman, bumalik sa tindahan at pumitas ng chichirya para kainin. Wala na roon si Aling Elay. Parang umalis rin yata matapos siyang talikuran ni Mama. At habang nasa tindahan ako, biglang umalulong ang aso namin. Nagulat ako at kinilabutan. Napadahan-dahan pa noon ang pagmuya ko at sa may kalsada noon, nanlaki ang mga mata ko nang makakita ako ng aninong naglalakad. Pero wala namang tao. Dahil doon ay napasigaw ako sa takot at si Mama ay tumakbo naman papunta sa akin. Oh, Ani, ano ba nangyari sa iyo dyan, ha? Kasi po, Mama, may nakita po kung aninong naglalakad dyan sa harap, pero wala namang tao. Anino? Kanino naman kayang anino yun? Hindi ko nga po alam, Mama eh. Kasi hindi ko naman nakita na may dumaan. Ay, nako, baka guni-guni mo lang yun. Oh, ayan o, may bibili yata. Bentahan mo na lang at kung ano man yung nakita mo, kalimutan mo na, ha? Kasi baka mamaya niyan, hindi ka makatulog. Hinimas ko na lang ang dibdib ko noon na naghurumentado sa kaba at binentahan ko na lang yung lalaki. Malinaw talaga na may nakita akong anino ng taong naglalakad. Pero wala akong nakitang tao talaga na may-ari ng aninong yon. Kinabukasan, mga bandang 10:00 ng umaga, pagkatapos naming mag-agahan ni Mama ay may mga dumating ng kagrupo niyang magbabayad sa lending. Dumating ang mga good payer. Pero ang mga wala pang ibabayad, magpapahintay pa sila. Oh, Sir Jerry, Sir Sed, magandang araw po sa inyo. Ang aga nyo naman pong dumating. Oo. Para naman maaga tayo matapos. Wala pa ba yung iba? Si Manong Benji at Aling Elay, wala pa po eh. Pero baka maya-maya po, nandito na sila. Anak, kunin mo nga yung tinimpla kong juice at saka yung hinanda ko merienda dyan sa lamesa. Ilabas mo na dito para makakain na sila, sir. Ako naman to si Madam Olivia, nagabala pa. Lagi ka nalang may ganyan tuwing Biyernes Pero salamat po Naku, si sir naman. Syempre naman po. Kasi mahirap din yung trabaho niyong maningil. Lalo na kung sa bawat barangay na sinisingil nyo, may miyembro talaga na makunat. Kaya nga po kailangan nyo rin ng pantawid gutom. Oo nga naman. Ate Olivia, maraming salamat po talaga Ani anak, hindi mo ba naririnig yung sinabi ko? Ang sabi ko, kunin mo na yung hinanda ko doon at dalhin mo na dito. Bakit ka na naman ba nakatitig dyan kay Sir Seb? Ani, gwapong-gwapo ka na naman ba sa kasama ko? Hala, hindi po Naisip ko lang po kasi yung anino po kagabi. Anino? Nako, paring Seb. Napakasaklap naman. Hinambing ka pa sa anino. Aray ko naman Ani. Hindi naman porkit maitim ako, kamukha ko na yung anino, no? Hala, wala naman po ako sinabing ganun Ay naku, uun ko na nga lang po yung pagkain nyo. Kasi naman dapat, kinakalimutan mo na yung anino na yon, Ani. Tinatakot mo lang ang sarili mo
Pumunta na lang ako sa kusina at kinuha ang niluto niyang turon at juice para sa mga kolektor. Nang bumalik ako roon, kinukwento na ng mama ko sa kanila ang tungkol sa anino na sinasabi ko. Ay, nako. Baka naman kaya hindi niya nakita yung may-ari ng anino na yon. Dahil hindi makita banda sa akin naroroonan niya yung may-ari. Siguro nga baka ganon. Ewan ko ba dyan kay Ani? Oh, ito na pala yung merienda nyo. Sige na, Sir Seb, Sir Jerry. Kumain na po kayo habang hinihintay natin yung iba. Hindi naman po kalahating katawan ng nakita ko na anino eh. Kita-kita ko hanggang sa talampakan niya. Kung saan dapat nakatayo yung tao na pagmumulan ng anino. Nakikita ko nga po yung mga hakbang niya eh. Baka naman nasa dilim lang yung katawan kaya anino lang yung nakita mo. Sir, kung nasa madilim na katayo po yung tao, hindi ko makikita yung anino. Kailangan mo namang mailawan ka para makita mo po yung anino mo, di ba? Oo nga naman sir. Wala tayong anino kung hindi tayo naiilawan. Oo nga pala no. Pero ganun talaga yung nakita mo. Oo nga po, tapos naglalakad. Ibig sabihin po, hindi po talaga posible yung nakita ko. Si nanay kasi ayaw maniwala sa akin eh. Sabi niya guni-guni ko lang daw yun. Nagkatinginan ang mga tao sa harap ko at napapaisip rin. Nagtatanungan sila kung ano yon. At walang makasagot kahit isa sa kanila. At dahil walang kasagutan ang mga tanong na yon, nagsimula ng mangolekta ng bayad ang mga kolektor. Hanggang sa dumating na nga si Manong Benji. Oh, nandito na pala si Manong Benji eh. Manong Benji, kamusta ho? Magandang araw po sa inyo. Ay, nako, Sir Jerry. Sa palagay ko, hindi maganda yung araw ko. 200 lang yung pera ko ngayon eh. Wala na bang natira sa savings ko, sir? Ako naman, baka pwede naman ako makawithdraw kahit 300 lang. Walang-wala po kasi talaga ako eh. Naku Manong, wala na po kasi natira sa savings mo. Kasi kinuha mo na nung nakaraang linggo. At saka hindi rin naman po kayo pwedeng hindi makabayad ngayon kasi kami po yung magtatapal yan eh. At wala po kami pantapal. Olivia, wala ka ba talagang ipong ngayong araw? Baka naman meron ka kahit 300 lang dyan oh. Ay, titignan ko po. Titignan ko kung aabot po sa 300 yon ha Manong? Nako, maraming salamat naman Olivia. Sana nga meron ka dyan. Bumalik naman ang mama ko sa loob at nagbilang ng benta. Sumunod naman ako sa kanya at pinanood ang pagbibilang niya. Pansin kong binibilang na niya ang tig-20 niyang pera at wala nang natira para maging panukli. Tapos binilang na niya pati coins namin noon. Ako naman, kinuha ang lagayan ng benta mula sa kanya at kinuha ang tig-20 mula sa kamay niya. Ani, ano bang ginagawa mo? 150 lang po yung ipahiram mo, mama. Hindi naman pwedeng lahat na lang ikaw. Wala na tayong panukli mamaya, oh. Ang hirap kayang mag-isip ng isusukli kung wala kang mapupulot, ma. Ay, kawawa naman anak kung hindi makakabayad tong si Manong. Wala kasi siyang kapera-pera at ito may maibibigay naman tayo. Hindi naman sa pagdadamot pero naranasan kasi namin na yung kinikita namin sa tindahan sa ibang tao na napupunta. At malambot talaga ang puso ng nanay ko. Kaya ang natira sa barya namin ay 50 pesos na lang. Dahil pinahiram pa niya kay Manong Benji ang kinita namin ng umagang yon. Dahil naiinis ako, hindi na ako lumabas ng tindahan. Doon na lang ako na malagi hanggang sa maya-maya ay dumating naman si Aling Elay. Oh, Aling Elay, kamusta ho? Paano ba yan mga sir? Wala talaga akong maibabayad ngayon eh. Wala akong nahiraman eh. Kahapon pa nga akong naghahanap mga ayaw namang magpahiram ng mga may pera dyan. Aling Elay, yung paano na yan, kayo lang po yung makakasagot niyan eh. Kasi po yung pambayad niyo po, wala po sa amin. Taga-kolekta lang po kami.
At hindi rin naman po pwede kapag nag-abot kami ng pera sa taas kulang po ito. Kailangan po wala pong labis yun tsaka walang kulang. Kasi kung kulang yun, magtatapal po kami. Paano naman po kami nangangailangan din, di ba? Wala nga ho akong pambayad, sir. Bakit hindi nyo na lang po kausapin yung boss ninyo? Sabihin nyo, umintindi naman siya. Kung wala kaming pambayad ngayon, di pagsabayin na lang sa susunod na linggo. Hindi naman po pwede yun, Aling Elay. Ang usapan po natin lingguhan po yung bayaran. At yun po yung pinirmahan nyo. Ang laki naman kasi ng lingguhan ninyo, Sir Jerry. Buti sana kung sa loob ng isang linggo may kinikita kami. Aling Elay, nung nag-apply ka ng loan mo sa amin, meron ka pong pinakitang negosyo mo. May picture ka po ng pwesto na yun. At yun po yung rason kung bakit inaprobahan ng nasa taas yung utang mo. Di ibig sabihin po nun, kaya niyo po magbayad ng lingguhan. At kung malaki man po yung binabayaran mo kada linggo, dahil malaki din po yung kinuha nyo. Basta, wala namang pilitin kung magluwa ang bulsa ko ng pera. Walang-wala na nga ako. Teka nga. Olivia, ano ba? Baka naman meron ka na dyan. Pahiram naman ako. Pangako ibabalik ko agad sa susunod na araw. Nako naman, Aling Elay, simot na rin po yung kinita ko ngayong umaga Pinahiram ko na kay Manong Benji yung 300 kanina. Yung pandagdag sa pambayad niya. Nako, ayan ka na naman. Kapag ako ang nakikiusap sa'yo, lagi kang wala. Kapag si Benji meron? Ano ba ito? Kabit mo? Alagang-alaga mo sa pagpapautang Hoy, maghunos dili ka nga sa pinagsasabi mo, Elay. Pinautang niya lang ako kasi nakikiusap ako na maayos. Hindi katulad mo, balahura ka magsalita. At saka wala nga akong maipapahiram sa'yo, Aling Elay. Ano ka ba naman? Hindi ka lang mapapautang kung ano-anong kadugyutan na yung mga sinasabi mo. Kasi nga, imposible namang wala kang pera dyan. May tindahan ka. May asawa kang nagtatrabaho. Tapos wala kang pera? Aling Elay, may kolehiyo ho akong anak. At mag-aastos ang kolehiyo, alam nyo naman yan. Kung ayaw nyo maniwala, eto. Sandali, kukunin ko yung lagayan ng kinita namin ngayong umaga. Ayaw mo pa kasing maniwala ano bang akala mo sa amin lumuluwa ng pera? Eto tingnan mo yung laman ng lagayan namin. Ayan puro barya lang. 50 pesos na nga lang ang natira Ayan, may 50 pa pala sige, akin na yan. Sayang pa yan para maipon ko rin. Dahil kukunin niya ang pera sa loob ng lagayan namin ay mabilis akong lumapit at niyakap ito. Nagtaka pa si Aling Elay sa ginawa ko at nagkatinginan din ang mga kolektor. Pati ang ibang nangutang na nakapagbayad na, nagsasabi na bawal ubusan ng pera ang lagayan ng kita ng tindahan. Hayani, ano ba yung ginagawa mo ha? Ipapautang ito ng mama mo sa akin. Ipansukli po kasi ito Paano po kung may binili na 100 yung pera niya? Wala po akong isusukli, Aling Elay. Aling Elay naman, yan na nga lang ho ang natira sa pera namin Huwag nyo naman hong ubusin. Kasi nga ayaw akong tantanan ng mga kolektor na to. Mas maigi na yung makita nila na nagsisimot ako ng pera na mauutang basta't may maibayad lang. Hoy, ano ba Ani? Pitahon mo nga yung lagayan. Akin na yung 50 Ari ko! Bakit ka pa nangangagat ha? Kasi nga po, inuubusan mo na kami ng pera. Panukli nga po kasi to, Aling Elay. At talagang sumasagot ka pa ha? Gusto mo bang masaktan? Oo. Sandali lang ho. Huwag niyong saktan yung bata, Aling Elay. Huwag naman ho ganyan. Ikaw nga ho yung nagbigay ng ganitong problema sa sarili niyo Huwag niyo ho idamay yung ibang tao. Ani, halika na dito. Pumasok ka na dun sa loob at dalhin mo yung lagayan. Aling Elay, hindi ho ako madamot sa pera. Nagpapahiram ho ako kapag meron ako. Pero wag naman ho sanang pati yung anak ko sasaktan mo kung wala akong maibibigay sa'yo. Tama naman si Ani Wala na kaming pera. Wala na kaming panukli kung kukunin mo pa yon. At isa pa, wala pong nag-utos sa inyo na umutang. Hindi na ho namin kasalanan yon. At hindi rin po kasalanan ng mga kolektor yon. Kasalanan nyo na ho yun dahil umutang kayo na hindi nyo kayang bayaran. Kahit ano pang sabihin yung lahat, wala akong maibibigay na bayad. Matapos niyang sabihin yun ay tumalikod siya. Ako naman ay nasa loob na ulit ng tindahan. Yakap-yakap ang lagayan ng pera habang umiiyak. Agad na nagsimula ang tsismisan ng ibang mangungutang na naroon dahil sa kakapalan ng mukha ni Aling Elay.
Humingi naman ang mga kolektor ng pasensya sa mama ko. Ani, ayos ka lang ba dyan? May masakit ba sa'yo? Ang sama po ng ugali niya, Sir Seb. Wala na nga kaming pera, pipilitin pa niyang kunin yung natira. Wala na nga akong panukli mamaya Hayaan mo na. Pero nasaktan ka ba? Nakita ko kasi na parang kinurot ka niya Opo, masakit nga po yung balat ko. Dito po, sa braso. Ay nako, ipapakapitan ko talaga yung babaeng yan eh. Sino ba siya sa akala niya? Siya na nga itong nangungutang, siya pa yung matapang. Tapos nagawa pa niyang manakit ng bata. Ay, Ani, nasaktan ka ba? Patingin nga ako ng braso mo. Ay, nako. Ito, may pasasya sa braso. Kitang-kita kasi maputi yung balat niyo. Namumula pa yung pasa. Halika dito anak, bumaba ka dyan. Ilalapit natin sa kapitan niyang ginawa niya sa'yo. At ikaw naman kasi anak, kung magulo na huwag ka nang sumali ha. Kaya ka nadadamay Kasi nga po, Mama, baka ipahiram mo na naman yung barya natin Konti na nga lang yung natira. Ako kaya ang magbabantay ng tindahan, di ako yung namumroblema sa sukli. Ikaw naman kasi, Mama, pahiram ka ng pahiram Isusumbong na kita kay Papa. Pinahiram mo yung pera natin kahit konti na lang yung natira. Pakamot-kamot na lang ng ulo si Sir Neb noon. At ang mama ko naman, pumuntong hininga na lang. Tapos maya-maya ay inasar siya ni Sir Seb at hinampas na lang niya ito sa balikat. Tulad ng sabi ni Mama, pinabarangay niya talaga si Aling Elay. Yung mga kolektor na iwan lang sa bahay at si Sir Seb ang nagbantay sa tindahan. Matagal na rin kasi silang magkakilala ni Mama. Kaya ang tiwala namin, nandun na rin. At isa pa si Sir Seb ang isa sa pinaka-honest na taong nakilala ko. Dahil ni-report ni Mama si Aling Elay, pinatawag ito sa kanila. Pumunta naman ang ginang at doon sa barangay hall, nagbangayan silang dalawa. Nadamay pa ang isang kolektor na si Sir Jerry. Kaya pumunta rin ito doon at dahil may consent ng barangay ang lending na yon, lalo na't wala itong nilalabag sa patakaran, talo pa rin si Aling Elay. Ay naku, pasensya na kayo Sir Jerry ha. Hindi ko kasi akalain na pati ikaw haharap sa kapitan namin. Nako, wala po yun, Madam Olivia. Mabuti na nga rin yun, naisali ako at naireklamo ko yung pagiging makunat niya. Kasi kung hindi nangyari yun, hindi ko malalaman na wala pala talaga siyang negosyo. At yung bahay na sinuri namin, hindi pala yun sa kanya. Hindi nga po sir Bahay ho yun ng ninang ko. At alam niyo rin yun, Madam? Pasensya ka na sir ha. Ayoko lang maging dahilan ng gulo sa bagay na yun kaya kahit may alam ako, hindi ako nagsasalita. Teka nga sandali. Anong kahit may alam ka hindi ka nagsasalita? Di sinasabi mo na hindi lang siya yung gumagawa ng ganun. Talagang may iba pa? Naku Sir Jerry, alamin nyo na lang po yan. Huwag na lang po sa akin. Baka kuyugin ako ng mga kagrupo ko Diyos ko, hindi ko po kaya yun. Wag ko kayong magalala. Malinis naman po yung record ninyo Lahat ng pinasa mo totoo kaya hindi ka damay dito. At saka salamat sa impormasyon, Madam ha. Hayaan mo. Ito pinag-uusapan natin. Dito malalaman ng iba. Sa kapitan ulit ako lalapit. Maraming salamat po sir ha. Paano ho yan? Hindi pa siya nakakapagbayad Hihintayin niyo ho ba siya hanggang maggabi? Hindi. I-report muna namin tong problema na to sa taas. Kasi kung hindi, bawat linggo na naniningil kami dito, mamumroblema lang kami sa makukunat na magbayad. Dahil napag-alaman ng ganong sikreto sa barangay namin, may mga taong bumisita talaga roon ng biglaan at sinuri ang bawat isang nangutang. Inalam mismo ng mga ito sa kapitan ng katotohanan at maraming taong nag-submit ng peking business collateral. Karamihan sa mga ito hindi totoo ang ipinasang source of income. Ani, Apo, nandyan ba yung mama mo? Lolo Sante? Ma! Nandito po si Lolo Sante! May dala pala ako ritong pipino tsaka mangga. Gusto mo ba kumain nito, Ani? Talaga po? Wow!
Opo, gusto ko po yan. Teka lang po, Lolo ha. Tatawagin ko lang po si Mama. Ma! Nandito po si Lolo Sante. May dala pong pipino at saka mangga. Oh, Lolo, napadalaw ka po. Naku po, ang dami niyo naman pong dala. Ang bigat po niya na. Mo na. Nabubulok lang naman kasi itong mga to doon. Alam mo naman na wala na akong ngipin, di ba? Hindi ko na mangangat-ngat yan. Kaya nagdala na lang ako ng ganito pababa. Pero huwag ka mag-alala. Kasama ko naman yung manong mo. Ay, pero oo nga pala. Pagdating ko roon, may mga tao sa loob ng bahay. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ng tiyo nanoy mo eh. Basta't ang naintindihan ko lang ay tungkol daw sa utang na ano ba yun? Basta, kasama ka raw doon. Nangungutang ka pa ba, Apo? Ay, naku po, Lolo. Magiging proud ka po kay Mama. Kasi po, kahit marami siyang utang, kayang-kaya niya pa rin pong dagdagan. Aray ko, Ma. Bakit mo naman ako kinurot? Ako, baliw ka talagang bata ka. Anong maraming utang? Isa lang ang pinag-uutangan ko, Ani. Huwag mo namang gawing marami. Ay, mali po pala, Lolo. Ang ibig ko po palang sabihin, kahit marami ng taong may utang sa kanya, kayang-kaya niya pa rin pong dagdagan. Ani, ano ba? Manahimik ka na nga lang muna. Asikasuhin mo muna itong dala ni Lolo. Bilisan mo. Sandali nga, Olivia. Ano yung pinagsasabi ng anak mo? May utang ka? Kasali ka sa mga taong kinikilatis dun sa ibang bahay? At saka, ano yung maraming umuutang sa'yo at dinadagdagan mo pa? Lolo, may tindahan po ako. May mga kapitbahay po talaga akong may utang dyan sa tindahan ko. At yung utang na tinutukoy ni Ani, isa lang po yun. Yung hinuhulugan ko linggo-linggo. Oh, bakit ka nga nangungutang? Hindi pa ba sapat yung binibigay sa inaasawa mo? Wala bang kita yung tindahan mo? Lolo kasi... Ay, nako. Ikaw talaga, Ani, sumbongera ka eh. Abay, papagalitan mo pa yung bata. Hindi niya kasalanan kung nagsasabi siya ng totoo. Kasi ho, Lolo, nagkataon lang naman na nangangailangan si Axel sa eskwelahan niya. Malaking halaga rin ho yung kailangan niya kaya hindi ko na kinulit yung asawa ko. At ito na lang po yung ginawa ko. Pero, sayang kasi yung tubo, Olivia eh. Magagamit mo pa yun. Malaki ba yung inutang mo? Naku, hindi naman po. 10,000 lang naman ho, Lolo. Si Lolo Santi po ay hindi namin siya kadugo. Kasi po ang totoo niyan, yung nanay ni Mama at ang tiwi niya ay ampun lang ni Lolo Sante. Bale si Lolo Santi po ay wala talaga siyang anak. Pero para naman sa amin, lolo po namin siya at mapagmahal naman siya sa mga batang pinalaki niya. Hanggang mga naging anak na ang turing ng mga ito. Pagsapit naman ng hapon ay nagsipuntahan ang mga kagrupo ni Mama sa bahay. At ang ilan sa mga ito ay kabado sa naging resulta ng biglaang home visit. Ang iba iniisip nila na makukulong sila sa pagsisinungaling. Dahil nagpakita sila ng negosyo na hindi naman pala sa kanila. At iilan lang kila Mama ang may tunay na impormasyon. Pagkasunod naman na linggo, ang pumunta sa bahay na kolektor ay si Sir Seb lang. Oh, Sir Seb, bakit ikaw lang? Nasaan na pala si Sir Jerry? Yung sabi ng asawa niya, may sakit daw. 3 araw na nilalagnat at kasalukuyan na sa ospital. Kaya sa ngayon, ako lang muna. Sir, nakabayad ba si Aling Elay nung nakaraan? O nagtapal kayo? Oo nga nagambagan kami ni Sir Jerry. Wala naman kami magagawa doon. Kailangan talaga punuin yung kulang. Ay, nako. Ang hirap talaga niyang trabaho niyo, no? Tulad nung nakaraang linggo ay hindi lang si Aling Elay ang hindi nakakabayad. Maging si Manong Benji at ang isa pang ginang na may utang. Dahil walang naitatapal si Sir Seb sa mga utang nila, nanatili siya hanggang gabi sa amin. Inabot siya ng hapunan roon sa kakahintay ng bayad ng mga taong makunat singilin. Grabe naman to. Ano kayang gagawin ko nito kung halimbawa pati bukas wala silang ibibigay? Siguro i-report mo na lang, sir.
Kawawa ka naman yan kung ikaw pa rin ang tatapal ng mga utang nila. I-report mo na lang po sa taas para ma-action na naman. Naiipit kayo eh. Nagtatrabaho ka lang naman pero bakit nagiging obligasyon mo pa yung magbayad ng utang ng iba, di ba? Dapat ang ganong sitwasyon, sagot lang ng umutang at pinag-uutangan. Ikaw, kolektor ka lang naman eh. Sir, may tawag ka yata. Oo nga. Teka lang po, madam sasagutin ko lang to. Si Sir Jerry pala tumatawag. Sige sir, baka importante yan. Hello Sir Jerry. Misis niya pala. Oh, ma'am, kamusta po si Sir Jerry? Ano? Patay na ho? Patay? Sinong namatay? Teka nga ho. Totoo po ba yung sinasabi niyo? Imposible naman yan, ma'am. Ang bilis naman. Wala man lang siyang pasabi, as in namatay na lang siya bigla. Nagkatinginan kami ng mama ko noon. Napahawak siya sa dibdib niya at si Sir Seb naman tumingin kay mama. Nanunubig ang mga mata niya. Hindi nagtagal ay natapos na nito ang pakikipag-usap sa phone at hinarap nito si mama. Sir Seb, ano po nangyari? At sino daw yung namatay? Nako, hindi ko alam kung totoo pero ang sabi na asawa niya, patay na daw si Sir Jerry. Ano? Imposible naman yan. Paano daw nangyari yun? Kaya nga ang hirap paniwalaan, di ba? Imposible talaga. Lalagnat lang naman yun eh. 3 araw lang tapos sabihin na natin mga ika-4 ngayon. Tapos biglang namatay siya. Diyos ko naman bakit naman nagkaganon? Malakas naman siya. Paano? Ay naku. Sir, anong plano mo ngayon? Bahala na tong lending na to. Alis muna ako, madam Kailangan ko sila puntahan. Oo, sige. Balitaan mo ako ha. Diyos ko po naman, kawawa naman si Sir Jerry. Tatawag na lang po ako, madam. Tsaka kung meron po magbayad bukas, update niyo na lang po ako. Sige po, Ma'am Olivia. Una na po ako. Ani, alis na ako Mag-ingat ka po, Sir Seb. Magdadasal po ako para kay Sir Jerry. Kahit madilim na noon ay umalis talaga siya. Pansin ko rin na parang nanghihina si mama sa balitang nalaman niya. Kahit hindi naman namin kamag-anak si Sir Jerry. Dahil nakasama rin naman namin siya ay apektado pa rin kami sa balitang yon. At kinabukasan nga ay laganap na ang balita tungkol sa pagkamatay ni Sir Jerry. Maraming nagulat at hindi makapaniwala sa biglaan niyang paglisan. Wala ring makapagsabi kung ano ang dahilan. Nang sumunod naman na linggo ng singilan ng utang, nakakalungkot dahil iba na ang kolektor na naniningil roon. Nagpakilala itong mas mataas ang posisyon kila Sir Seb. Ma'am Dayan, ito nga po pala yung bayad ko. Bale, ilang linggo na lang yung natira, ma'am, no? Ito lang, sigurado ka? Hindi ka ba magdadagdag ng savings mo? Hindi na po. Hindi na rin po kasi ako kukuha ulit eh. Ayaw na po ng asawa ko. Mas gusto niya kasi yung wala akong utang. Oo nga pala. At saka tatapusin na lang din pala namin itong mga sisingilin dito. At hindi na rin kami magpapautang ulit. Wala bang kita yung negosyo mo? O baka isa ka sa mga tao dito na nagpasa ng aplikasyon na kumuha ng litrato sa negosyo ng iba? Kaya kayo pinautang kasi nga buong akala ng nasa taas may negosyo kayo. Ibig sabihin kaya yung magbayad ng lingguhan. Paano nga yan, ma'am? Wala nga kaming ibabayad ngayong araw. Ayaw nyo rin kasing ipagpabukas eh. Abay, bakit ho kayo umutang kung alam niyo ho sa sarili ninyo na hindi nyo kayang magbayad sa nasabing petsa? Gawin nyo ng paraan kasi yun ang patakaran. Tandaan nyo ho, nakuha nyo ang perang yan ng buo. Walang labis, walang kulang. At binabawi namin to sa inyo ng lingguhan. Sa loob pa ng 6 na buwan. At ang interest dito, mababa lang. Malaking pabor na nga to sa inyo kung tutuusin eh. Tapos itong simpleng lingguhan na pagbabayad, hindi nyo kayang gampanan? Kung kinakaya-kaya nyo yung dating kolektor dito, pwes ako hindi. Maghanap kayo ng paraan at hihintayin ko yung bayad nyo. Ay nako, ang hirap naman nitong wala kang masimot. Wag na kayong magbayad. Hindi na yan magpapautang sa atin dito kasi ang source of income ng karamihan sa atin dito, peke! Oo sige, wag kayong magbayad. Total, hindi naman ako ang makakasagupa nyo dyan eh.
Mula sa araw ng singilan na yon, dumating ulit ang 1 linggo at nagulat kami ng mama ko nang makitang biglang tumaba si Ma'am Dayan. At napapansin rin namin na parang hirap siyang kumilos. Maraming nagtatanong kung anong nangyayari sa kanya. At ang sagot lamang niya ay bigla lang daw siyang naggaganon. Ay naku, hindi ko nga alam eh. Napansin ko to nung linggo. Sabi ko bakit parang lumapad yata yung balakang ko. Tapos sa gabi naman pagtulog ko, hindi talaga ako mapakali. Ang hirap huminga eh. Pagkasunod na araw, mas lalo akong lumaki. Nauuna nga yung tiyan ko eh. Sa totoo lang, ilang araw na nga ako walang tulog. Kasi nga, tuwing humihiga ako, hindi ako makahinga. Araw-araw parang mas lalong lumulobo yung tiyan ko. Sa totoo lang, natatakot na ako eh. Nagpa-check up ka na ba, ma'am? Oo naman. Nung ikalawang araw na hindi na talaga maayos yung paghinga ko kapag nakahiga, ayun, nagpa-doktor na ako. Pero ang sabi naman ng doktor, kailangan ko daw mag-diet. Ang sabi ko naman, sa loob lang ng 2 araw ako tumaba ng ganun. Pero syempre hindi sila naniwala. Naku, imposible naman yan, ma'am, na kailangan mo lang mag-diet. At wala talaga silang ibang nakita. Ay naku, wala talaga eh. Kaya nga sana sa araw na to, makaalis ako agad para naman magkaroon ako ng pahinga. Pero sa araw na yon ay meron pa rin talagang makunat. At si Manong Benji na naman yon na wala na namang pambayad. Di bale si Aling Elay. Tahimik siya noon dahil may naiabot. Pero si Manong Benji talaga. Kahit pinahiram na ulit sa kanya ni Mama ang 300 na hiniram niya, kulang pa rin talaga siya ng 200. Naku, Ma'am Dayan, mukhang gagabihin ka talaga dito ah. Mukhang ganun na nga eh. Todo dasal pa naman ako kanina na sana makabayad na silang lahat. Hindi kasi ako nagmasungit dahil masama talaga yung pakiramdam ko. Ay naku, hirap naman ito. Dito ka na lang po muna matulog sa amin. Dito rin noon natutulog sila Sir Seb at Sir Jerry noon eh. Ay, hindi nga nagkamali si Seb. Bait kang babae, Madam Olivia. Maraming salamat pala ha. Sinungitan pa naman kita nung una. Sus, si Ma'am talaga? Naku, wala po yun. Nasa bandang oras yon ng 5:00 ng hapon. At sumulpot naman si Lolo Sante at unang tumama ang paningin niya kay Ma'am Dayan. Talagang tinitigan niya ito taas baba. Ngunit ako agad ay lumapit sa kanya at yumakap. Lolo, bumaba ka po ulit ah. May dala ka po ba para sa akin? Oo naman siyempre. Oh, itong duha to. Si Telco ang kumuha niyan. Ang sabi niya dalhin ko daw yan sa'yo. Pero may kapalit daw yan ha. Ano kapalit naman po? Alam ko na. Baka gusto niya po ng tinapay. Natumbok mo apo. Pero huwag ka mag-alala. Bibilihin ko naman para hindi malugi yung tindahan nyo, ano? Ay, naku naman si Lolo. Wag na po kayong bumili. Maraming pagkain nakaimbak yang si Ani. Dalhin nyo na lang ho yung iba. Kailan ka po ba aakyat, Lo? Bukas sana. Ang kaso, may narinig ako usapin dyan sa labas tungkol sa kolektor nyo. Habay, tumataba daw. At biglaan daw. Yun nga po eh. Naku, pasensya na mama. Hindi ko na ipakilala yung lolo ko sa'yo. Si Lolo Sante nga po pala, lolo namin. At lolo, si Ma'am Dayan po pala, yung kolektor namin. At opo, siya yung sinasabi nila dyan sa labas na tumaba na lang bigla. Magandang hapon po, Lolo Sante. Oo nga pala ma'am, marunong magtawas yang si lolo. Pwede niyong alamin kung ano nangyayari sa inyo. Talaga? Paano niyo ko gagawin yun? At saka, magkano po yung singil niyo, Lo? Baka yun talaga kasi yung kailangan ko eh. Hindi ako naniningil ng bayad iya. O siya, sige na. Mabuti pa, doon tayo sa loob. Itatawas natin yung sitwasyon mo. Kasi mukhang hindi ordinaryong sakit lang yan eh. Pumasok agad sila sa bahay. Si Lolo naman, agad na nagsabi kay Mama ng mga kailangan niya. Posporo at kandila at isang planggana ng tubig tsaka kutsara.
Sumalampak sila sa sahig at inalalayan lang ni Mama si Ma'am Dayan na makaupo. Si Lolo naman, agad ring sinimula ng kanyang gagawin. Nagsindi siya ng kandila at gumamit siya ng kutsara. Sinunog niya sa bagang may kamangyan ang likuran ng kutsara na pinapatuluan niya ng kandila. Kaya ang buong bahay namin ay amoy kamangyan. At ang dulo ng kutsara ay nilagyan lang ng panyo ni Lolo para hindi siya mapasok kapag uminit ito. O sige, Iya. Duraan mo ang kutsara. Ho? Duduraan ho? Oo, Iya. Para malaman natin kung may gumagawa ba sa'yo o wala. Kasi kailangan natin ng gamit na galing sa'yo. At mas madaling proseso ay ang laway mo. Ngunit mas mabisa ang dugo pero laway na lang para hindi mo na kailangan saktan pa yung sarili mo. Sige po. Dinuraan nga ni Ma'am Dayan ang kutsara. Naghalo yon sa kumukulong kandilang natunaw na. At habang kumukulo yon, binubulungan yun ni Lolo Sante. At hindi nagtagal ay ibinuhos niya yon sa tubig na nasa planggana. Sabay-sabay naman kaming tumingin roon habang si Lolo ay binabasa ang ibig nitong sabihin. Nako, ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Bakit po, Lo? Ano pong nakita nyo? May gumagawa nga sa inyan, Iya. Kinukulam ka, Dayan. Ano po? Diyos ko po naman, Ma'am. Sino naman ang gumagawa ng ganyan sa'yo? Hindi kaya isa sa mga taong sinisingil mo, Ma'am? Naku, Diyos ko po naman. Ang dami nilang inaway ko, iba't ibang barangay pa. Sa dami kong nakasagutan, sino kaya sa kanila? Mukhang mahirapan ka nga alamin kung sino yan. Ako naman kasi bilang mantatawas, bigyan mo na lang ako ng pangalan at kukumpirmahin natin sa pamamagitan rin ng tawas. May mga listahan po ako dito, Lolo. Mabilis lang po ba yun alamin? Sa totoo lang, meron din limitasyon nito, Iya. Bawat pangalan, isang proseso. At bawat kakainang naibibigay ko sa pagtatawas, may kapalit na kahinaan rin nito. Pwede natin tignan ng 3 pangalan na ibibigay mo. At bukas naman ng gabi kung nandito ka pa, tignan naman natin ang 3 kung hindi pa kumpirmado ang ibibigay mo ngayon. Kung ganun po, unahin na lang po natin yung mga matindi kong nakasagutan. Diyos ko po naman, hindi ko naman alam na hahantong ako sa ganito eh. Mali bang maging istrikta sa mga pasaway? Huwag ka mag-alala. Wala namang masama na nadadaiga mabuti. Kung alam mong nasa tama ka, sigurado kung gagabayan ka ng Panginoon. Mama, ano po bang nangyayari kapag kinukulam ka? Mamamatay ka po ba nun? Anak, delikado ang kulam. At oo, mamamatay ka talaga kung hindi yun magagamot. Mantatawas lang ako, Iya. Ang maitutulong ko lang sa'yo, alamin kung anong uri namang kukulam ito at kung sino yung nagpakulam. Ang tunay na makakatulong talaga sa'yo ay albularyo. At siya mismo, yung lalaban sa mangkukulam na yon. Hindi po kayo albularyo? Nako, hindi. Ang pagtatawas lang ang kaya kong gawin. Yung ginagawa ng albularyo, nako, hindi ko magagawa yon. Kasi ang albularyo may mga gabay yun eh. At ako naman, pinagkalooban lang ng simpleng kakayanan. Lolo, ano pong klase namang kukulam ang gumagawa nito kay Ma'am Dayan? Malakas ho ba? Nakikita ko na isang usikan nito. Lumalaki kasi ang tiyan niya at yun yung kayang gawin ng isang usikan. Usikan? Bakit, Polo? May iba't ibang uri din ba ng mangkukulam? Oo, katulad ng aswang may iba't ibang klase rin ng mangkukulam. Itong usikan, kaya niyang palobohin ng tiyan mo. Napakapanganib nitong kalaban, lalo na kung matanda siya. Samantalang ang mamamuyag na mangkukulam naman, kaya niyang lagyan ka ng sakit, tulad ng lagnat, at kaya kang patayin nito sa loob lang ng 3 araw. 3 araw po? Abay oo, 3 araw. Lalo na kapag malakas na mamamuyag ang gumagawa, talagang bibiglain niya ang buhay mo. Hala, Nay, di po ba si Sir Jerry ang sabi po, 3 araw lang po siyang nilagnat?
Oo nga pala si Sir Jerry, Lo. Yung dating kolektor namin. Kailan lang yun namatay at lagnat nga raw po yung dahilan. Abay, ibig sabihin, nadali yon at yung mamumuyag ang nakapatay doon. Diyos ko naman, yung trabaho nyo, maraming mangungutang na halangang bituka. Kawawa naman pala talaga yung taong yun. Kung kinulam siya dahil lang sa naniningil sa pautang. Diyos ko naman po, Lo. Ayoko pong matulad kay Jerry. Baka pati po ako biglain din eh. Mabigay ko lang talaga tong pera na to. Aalis na talaga ako sa trabahong to. Lolo, ano pa nga po ba yung iba pang mangkukulam? Pwede mo po bang sabihin sa amin? Oo naman na po. Ang isa pang uri na mangkukulam yung bayugan. Ito naman delikado itong mangkukulam. Bumubulong ito sa hangin para saktan ka. Kaya niyang pasakitin yung tiyan mo o kaya pigilan ang paghinga mo. Ang isang uri naman tinatawag na mangangamod. Gagamitin lang niya ang buhangin, ang litrato mo, at makakaya niya nang ipataw ang sakit na gusto niya ilagay sa iyo. At ang isang uri naman na mangkukulam manananim. Sa pamamagitan ng mga yapak mo sa lupa, yung bakas nun, kaya kanyang saktan. Kaya mag-iingat kayo sa mga taong nakakasagupan nyo. Huwag kayo masyadong mag-away kasi hindi nyo sigurado ang mga tao sa paligid nyo. Lalo na sa mga ganitong klaseng lugar. Abay, baka mamaya matsambahan nyo ang mga mangkukulam na ito. Umiyak na lang nun si Ma'am Dayan dahil sa takot. Kahit ako nun nakaramdam din ng takot. Dahil kapag pala kinulam ka, para ka na lang naghihintay kung kailan ka niya papatayin. Dahil mahirap kilalanin kung sino ang gumagawa ng ganun sa'yo. Nang gabing yun, hindi nakuha ni Lolo ang sagot sa 3 pangalan na sinuri niyang binigay ni Ma'am Dayan. Nang hihina siyang sinamahan ko na lang pabalik sa isa pang lolo ko. Balitiyuhin yon nila Mama at pamangkin yon ni Lolo Sante. Pag uwi ko naman ay hinatid lang din ako ng pinsan ko. Isara mo na yung pintuan, anak. Magluluto lang ako ng uulamin natin tapos maghapon na tayo. O sige po, Mama. Grabe talaga. Hindi ko talaga akalain na dadanasin ko to. Kasalanan ko rin kasi wala din akong preno magsalita eh. Ay nako, ma'am. Kung may nasabi ka man sa kanila, yun ay dahil napikon ka lang. Ang kukunat naman kasing singilin eh. Kahit naman kasi ma'am wala silang negosyo, may trabaho naman po sila araw-araw. Mga magsasaka po kasi ang mga yan. Ang problema lang po kasi ng ilan sa kanila, kapag nakasahod hindi iniipon ng pera, tapos mas ibinibili pa ng alak. Minsan nga ho, naglalaro pa ng baraha, nagbabaka sakaling manalo. Kung tutuusin nga ma'am, walang pinagkaiba ang mga kinikita namin araw-araw. Hindi naman ho kasi mabenta ang tindahan ko, kasi hindi lang ho ako umitindahan dito. Ay, kung alam lang talaga namin na dinaya nila yung mga collateral nila. Hindi talaga namin sila binigyan ng pera eh. Mas bibigyan namin yung mga totoong may business proof. Kung tutuusin nga kami yung lugi kasi kami yung niloloko. Tapos nakukunat pa nilang singilin. Sa totoo lang, nung nag-home visit kami ng biglaan, hindi lang pala dito sa barangay nyo may daya. Sa ibang barangay, ganun din pala sila. Hala ma'am, totoo? Hindi lang po pala dito. Oo, hindi lang dito. Maraming barangay yung gumagawa ng ganun. Kaya nga ang hirap lutasin ng problema na to eh. Wala na kaming nagawa kasi nangyari na eh. Dapat pala nag-home visit kami ng palihim at biglaan para nalaman namin kung totoo ba yung negosyo nila o hindi. Kinonsinti rin kasi ng mga may-ari ng mga negosyo na yun eh. Ay, kung sa bagay, pa-picture lang naman eh. Problemado noon si Ma'am Dayan. Nakatingin lang ako sa kanya noon na naaawa. Binigyan ko talaga siya noon ng tubig para naman kahit papano ay huminahon ang nararamdaman niya. Alam niyo po, Ma'am, sabi po ni Papa mag-pray lang daw po tayo lagi. Kapag nagpe-pray daw po kasi tayo araw-araw, lagi po tayong safe. Oo, Ani, tama yan. Ang bait mo talagang bata. Manang-mana ka talaga sa mama mo. Ma'am Dayan, ayaw po kitang mamatay tulad ni Sir Jerry. Hayaan mo po, si Papa Jesus na po ang bahala sa mangkukulam na yon.
Mamaya po bago tayo matulog, mag-pray po tayo ha. Tumatango siya noon na umiiyak. Dahil sa emosyon niyang sumasabog na, niyakap na lang niya ako at umiyak ng todo. Sa oras naman noon ng pagtulog namin, narinig namin siya sa kabilang kwarto na parang nananaginip. Maririnig kasi ang tila nahihirapan niyang pagsigaw at sinasabayan pa yon ng pag-alulong ng mga aso. Tila nagising rin si Mama noon kaya bumangon siya. Mama, ano po yun? Naku anak, pasensya ka na ha. Nagising ba kita? Nagising po ako sa alulong ng mga aso eh. Tapos para may nangyayari po kay Ma'am Den dun sa kabilang kwarto. Kaya nga pupuntahan ko sana siya eh. Kaso nagising naman kita. Sasama na lang po ako sa inyo, Mama. O siya, sige, halika na. Pinuntahan namin noon si Ma'am Dayan sa kwarto niya at tulad ng inaasahan, nananaginip nga siya. Natutulog siya pero panay ang baling ng ulo niya at tumatagaktak pa ang pawis niya. Ma'am Dayan? Ma'am Dayan, gising po. Ma'am Dayan? Hindi! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Tulong! Tulong! May aswang! Tulong! Hala, Mama. May aswang daw po. Ma'am Dayan, gumising ka na po. Ma'am, nananaginip ka ma'am. Gising ka na. Diyos ko po, may aswang! Ma'am, alis ka lang po ba? Anak, kumuha ka nga ng tubig muna doon sa kusina. O sige po. Hala, kaso madilim pala doon, Ma. Buksan mo na lang yung ilaw. Abot mo naman yun eh. Kahit medyo natatakot ako noon ay pumunta pa rin ako sa kusina para kumuha ng isang basong tubig. Habang nagsasalin ako ng baso ng tubig ay biglang nakarinig ako ng parang naglalakad sa ibabaw ng bubong namin. At nakikita ko rin noon ang bahagyang pagdiin ng bubong na tila ba inaapakan ito sa itaas. Mama! Mami, aswang po sa bubungan! Mama! Ani? Diyos ko anak, nasaan? Ayun po, Mama. Diyan po siya nakatayo. Tingnan mo, Mama. Yan yung bigat niya, oh. Oh, tingnan mo, Mama. Gumagalaw. Mama, may aswang talaga. Oo anak, kumalma ka. Nasa bubungan lang yan at hindi yan makakapasok dito. Sandali lang, nasa na ba yung asin? Olivia? Anong nakita niyo? May aswang ba talaga? Akala ko panaginip ko lang yun eh. Meron talaga ma'am. Ayun siya, nasa bubungan lang. Oh, ayun oh, naglalakad. Makikita yung hakbang niya ma'am oh. Naku Diyos ko, oo nga. Anong klaseng aswang ba yan? Tik-tik ba yan? Hindi, baka yan yung nasa panaginip ko. Mama, natatakot po ako. Ano pong gagawin natin? Tawagan po natin si Papa. Hindi anak, huwag mo nang istorbohin ang papa mo. Malayo siya at hindi siya makakarating agad dito. Ako na lang anak, sabuyan natin ang asin niya mga pintuan at bintana. Tumalon siya sa likod ng bahay. Ayun, tumakbo yata siya. Narinig niyo ba yun, Olivia? Oo, at mukhang umalis na nga siya. Ayaw niya yata masabuyan ng asin. Halos ayaw ko nang humiwalay nun sa mama ko. Unat na ang damit niyang suot dahil sa kakakapit ko. Si mama na lang din ang nagbigay ng tubig kay Ma'am Dayan. At nagpuyat muna kami ng 1 oras hanggang sa naging tahimik na ang paligid. Hindi na rin umaalulong ang mga aso noon, kaya nagpasya na lang kaming pumasok sa kanya-kanya naming kwarto at natulog. Kinabukasan, laganap ang balita tungkol sa pagkamatay ng isang matandang nagtitinda ng kakanin sa lugar namin. Medyo malayo ang bahay nito mula sa amin. Siya ang matandang kilalang may malakas na usog sa barangay at kilala siya bilang si Aling Silva. Naku, grabe naman ang sinapit ng matandang yun. Nakakaawa ano. Pero pansin niyo ba yung mga sugat niya? Kakaiba eh. Wala namang nawala sa katawan niya. Pero yung sugat niya sa leeg, napansin niyo ba? Nilaslas. Pero parang hindi gamit ng patalim. Sa palagay mo ba, Eli, ano kayang ginamit sa pagpatay doon?
ewan ko. Hindi kaya mahabang kuko? Anong mahabang kuko? Aswang? Ang tagal-tagal na natin namumuhay dito, wala naman tayong nababalita aswang dito sa lugar natin. Ay nako, sige nga. Nakita mo ba yung kalagayan ng matanda, ha? Oo naman. Nandun din naman ako kanina O ngayon, paano mo ipapaliwanag yung sinapit niya? Yung mga sugat-sugat niya sa likod. Yung parang mga kalmot. Sa palagi mo, anong may gawa nun? Ay, nako. Wag na kayo magtaka pa. Nabanggit nyo na ang salitang kalmot. Kaya ibig sabihin, malinaw na aswang ang may gawa noon. O, di ba? Sabi ko sa'yo, Benji Aswang yun! Inatake ng aswang ang matandang yun kagabi. Aba, kung aswang nga yun, abay ang hilig pala niya sa mga makukunat kung ganon. Ano meron? Naku, pasensya ka na, Olivia. Nahuli ako ng gising, nakakahiya tuloy. Oh ma'am, gising ka na pala. Magandang umaga. Hala, Ma'am Dayan. Oh, bakit? Ano meron? Bakit ka ganyang makatingin sa akin? Hala, Ma'am Dayan, pinakinggan ni Papa Jesus yung dasal natin kagabi. Hindi na po malaki yung tiyan mo, Ha? Hala, oo nga no. Kaya pala magaan na yung pakiramdam ko ngayon Wala na nga yung... Olivia, payat na ulit ako. Totoo ba talaga to? Hindi ba ako nananaginip lang? Naku, ma'am, mukhang magaling ka na nga. Naku, ano kayang ginawa ni Lolo dyan? Teka lang, tatawagin ko lang Lolo! Oh, bakit? Ay, oo nga pala. Kamusta na si Dayan? Pumunta ako dito kasi nararamdaman ko yung... teka nga sandali. Papasok ako dyan. Aba, anong nangyari? Bakit gumanda ka na yata kaagad-agad, Dayan? Lo, maraming salamat po talaga. Hindi ko po inasahan na gagaling ako agad. Bigla na lang nawala, Sandali. Ano kasi, nagdududa lang ako kanina. Pero ngayon, mukhang naging malinaw na yata ang lahat. Nagdududa na ano, Polo? May nalaman ka po ba? Kasi yung matandang namatay, mabigat talaga ang pakiramdam ko sa kanya noon pa. Katulad sa bigat na nararamdaman ko habang nagtatawas ako. Kaya naisip ko na baka siya yung osikan na gumagawa ng ganyan sa'yo. At ngayong patay na siya, gumaling ka. Ibig sabihin po ba niyan, yung nagpakulam sa akin, taga rito lang? Hindi rin natin yan masasabi. Pero tignan natin mamaya. Kasi posible rin nagbibigay siya ng serbisyo sa ibang barangay. Nang makalabas noon si Ma'am Dayan sa bahay namin at nakita ng mga kagrupo ni Mama na nangutang, nagulat ang mga ito at namangha sa kanyang paggaling. Sa sobrang saya niya noon, umuwi siya sa kanila na hindi nakakapagdagdag sa bayad si Manong Benji. Tapos hindi rin nahulaan ni Lolo kung sino ang kumulam sa kanya dahil nga umuwi siya kaagad. Oh, napakasaya ko para sa kanya kasi gumaling na siya kaagad Ang nakakapagtaka nga lang, kung kailan may namatay sa atin saka siya gumaling? At dito pa siya namalagi talaga buong gabi? Oh, ano naman ang ibig sabihin mo dyan, Eli? Medyo nagdududa lang naman ako. Dito siya natulog sa lugar natin kahit pa sabihin naghihintay siya ng bayad mo. Oh, tingnan mo, siningil ka ba niya? May binigay ka ba? Wala naman, di ba? Umalis lang siyang magaling pero may patay sa lugar natin. Anak, ano bang gusto mo? Sa kusina kakain o dadalhin ko na lang yung pagkain mo dito sa tindahan? Sa kusina na lang po, Ma. Ilalagay ko lang po tong harang dito sa tiyangge. O sige, basta pagkatapos mo dyan, halika na. Tila walang pakialam si Mama sa mga bintang na kumakalat. Kahit nagkaalitan na sila ni Aling Eli, patuloy pa rin siyang pumupunta sa tindahan at nakikisali sa mga tsismisan kasama ang mga tambay roon. Isa sa mga naging paksa ay si Ma'am Dayan. Nabansagan pa nga siyang aswang kaya raw mabilis gumaling.
Ang paglaki ng tiyan niya ang sinasabing sintomas ng pagiging yanggaw. Ilang oras naman ang lumipas. Isa sa mga kasama ni Mama na nangutang ay biglang hindi na makalakad. Siya pa naman ang isa sa mga nagpasa ng tunay na business collateral. May-ari kasi siya ng bigasan at madalas takbuhan ng mga nangangailangan ng pera. Sa panahong yon ay wala si Lolo sa baryo, kaya hindi siya nakapagboluntaryo na tumulong o magsiyasat man lang sa nangyari sa ginang. Sa halip ay kumuha na lamang sila ng albularyo. Nanay, nandyan na naman po yung mga chismosa sa labas. Pinag-uusapan nila yung nangyari kay Aling Bridget. Nasa bahay na raw sila ng albularyo. Mabuti naman. Para gumaling naman agad yung si Aling Bridget katulad ni Ma'am Dayan. Nga pala anak, ang sabi ng papa mo uuwi siya mamaya. Tapos ang kuya mo naman bukas. Kaya aalis tayo ha. Mamimili tayo ng lulutuin natin mamaya at saka bukas. Talaga po, Mama? Yay! O siya, sige na. Maligo ka na doon at magbihis ka na. Isasar ko lang tong tindahan ha. Nagkasikaso naman agad ako. Si Mama naman ay agad na kumilos para isara ang tindahan namin. Pagkatapos ko nung maligo, kahit nasa kwarto ako at nagbibihis, naririnig ko pa rin ang usapan sa labas. At hinihiraman na naman siya ng pera ng mga taong wala pang nahanap na pambayad sa utang. Naku, pasensya na kayo ha. Darating kasi yung asawa ko mamaya. At yung perang meron ako dito, sakto lang talaga para sa mga pangangailangan namin. Wala akong maipapahiram ngayon. Subukan niyo munang lumapit kina Bridget o di kaya kay Inka. Baka may maitutulong sila. Ako kasi, inuuna ko muna yung pamilya ko eh. Nung nakaraan naman, kayo yung pinaboran ko, di ba? Ngayon naman, hayaan niyo kong unahin muna naman yung pamilya ko. Kasi si Bridget may sarili ring problema. Si Inka naman, naunahan na kami ng iba. Tapos yung kinita ko noong nakaraan, ibinayad ko na rin sa'yo. Kaya ngayon, wala na ako maibabayad. Ay, nako, Benji. Malabo na talaga yung si Olivia ngayon. Mas sinuuna pa yung luho ng pamilya niya kaysa tulungan ka. Mo na, maghanap ka na lang ng iba. Oo, Aling Elay. Uunahin ko talaga yung pamilya ko, luho man yan o hindi. Nagsusumikap kami para masuportahan yung pangangailangan namin. At saka yung mga gusto namin sa buhay. At kung tingin nyo maluho kami, ano naman pakialam ninyo? Buhay namin ito at pamilya namin to. Wala kayong karapatang pakialaman ng desisyon namin. Ano naman kung gusto kong ipagluto ang asawa ko? Masama ba yon? Kung wala kayong pambayad, problema nyo na yon. Huwag nyo na yung ipasa sa amin. Dinig na dinig ko ang pagdadabog ng nanay ko papasok sa bahay matapos niyang isara ang tindahan. Tapos na akong magbihis noon nang makasalubong ko siya at namumula ang mukha niya sa galit. Siyempre, sinong hindi mapipiko na pati yung laman ng bulsa mo pagdidesisyonan ng ibang tao? Nakakainis na talaga yung mga yun. Problema nila tapos ipapaproblema pa sa'yo. Hindi marunong umintindi ng salitang wala. Ano bang gusto nila? Laging sila ang uunahin. Yung gusto kong gawin, hindi ko nagagawin. Ay, hirap talagang maging mabait. Inaabuso ka lang. Isumbong mo na kasi mamaya kay Papa, Ma. Pero sigurado ako sasabihin lang nun na malambot yung ilong mo. Ang hilig mo kasing magbigay agad kahit na uubusan ka na eh. Yung pera nga natin, Mama. Alam ko, sakto lang naman yun sa atin lagi at hindi yun sumusobra. Kaya nga minsan, tuyo at kamatis lang yung ulam natin eh. Kasi nga, ang pera na pambili mo sana ng ulam, ipapautang mo muna. At saka Ma, sabi ni Lolo Sante, hindi raw swerte yung ganun. Maswerte ka na sana pero nauudlot dahil hinahayaan mo lang na samantalahin ka ng ibang tao. Linggo-linggo na lang may umutang sa'yo eh. Yung iba pa nga hindi na naibabalik sa'yo yung pera. Uutang na naman ulit. Tapos bigay ka naman ng bigay. Ay, kaya nga ngayon hindi na. Bahala sila dyan na, mamuti ang mga mata nila. Bilisan mo na dyan, Ani. Opo, magtatali lang po ako ng buhok, Mama. Umalis nga kami ng mama ko papuntang bayan. Talagang pinilit niyang magluluto siya para kay Papa. At bingi siya sa mga taong nakikiusap sa kanya tungkol sa pera. Kinagabihan naman noon,
nasa bahay na si Papa at natutuwa nga ito sa luto ni Mama. Nabuksan naman ang usapan tungkol sa mga taong umuutang kay Mama. Syempre nagalit si Papa noon at pinaalala na hindi naman kami mayaman para magpahiram ng magpahiram. Gagawin lang ang bagay na yon kung may sobra ang pera at meron lahat ng kailangan namin. Pero kung sakto lang, wag nang ipahiram kasi kami rin naman ang makukulangan. Mabait kasi masyado ang mama ko at malambot ang puso, kaya mabilis siyang mahiraman. Sa kabaitan niya nagagawa niyang simutin ang laman ng bulsa niya para may maipahiram lang. Pagkatapos ko naman kumain nun, tambay naman ako sa tindahan namin. Hala? Mama! Ma! Papa! Minganino na naman po sa labas. Hala, naglalakad talaga siya oh. Iisa ba kasi pupunta yun? Ani, ano na naman yung anino na sinasabi mo? Hoy, Ani, saan ka pupunta? Gabi na, huwag ka nang lumabas. May titignan lang po ako, Mama. Dito lang naman po ako banda sa bungad. Pero gabi na at madilim na dyan. Ani, ano ba? Sinabi na huwag ka nang lumabas eh. Pero lumabas pa rin ako at pinapanood ang naglalakad na anino. Lumabas rin noon si Mama at ang anino na naglalakad palayo ay huminto. Nakita mo ba yun, Ma? Anino pero walang katawan? Huminto oh. Naku, Ani, bumabalik siya dito. Pumasok na tayo. Naku, Diyos ko, ayan na, tumatakbo na. Bilis, Ani, pasok na sa bahay. Opo, Mama! Hala, Ma! Nandiyan na po siya! Isara mo kaagad ang pinto. Bilisan mo. Dahil sa takbuhan namin ni Mama ay napatanong si Papa sa kung ano ang nangyari. Sinabi namin sa kanya ang tungkol sa anino, kaya mabilis siyang kumuha ng itak sa kusina at lumabas ng bahay. Hala, Papa! Paano pong gagawin mo? Anak, huwag ka nang sumunod. Hayaan mo na lang ang papa mo. Pero, Mama, paano niya po yung tatagain ni Anino nga po yun? Basta hindi ko alam. Basta papa mo na ang bahala doon. At huwag mo nang uulitin yun, ha? Nang bumalik naman si Papa, ang sabi niya ang anino raw na yon ay pumunta sa bahay nila Aling Bridget. Dahil sinundan niya at umakyat ito sa bubong. Ang anino raw ay naging halimaw at narinig niyang sumigaw si Aling Bridget sa loob ng bahay nito. Sa takot niya ay tumakbo na lang daw siya pabalik sa bahay. Kinabukasan naman noon, lumabas si Aling Bridget sa bahay niya at nagsisisigaw sa tuwa dahil nakakatayo na siya. Si Mama naman noon ay nagkwento rin tungkol sa anino. Kaya ang iniisip ng mga tao roon, anino ang nagpagaling kay Aling Bridget. Di ibig sabihin pala niyan, yung anino yung nagpagaling kay Ma'am Dayan noon. Pero teka nga sandali, may nakakita ba ng anino na yun noon sa bahay niyo, Olivia? Hindi ko rin ho alam. Basta ang alam ko lang sa gabing yun, tinawas ni Lolo yung kalagayan ni Ma'am Dayan. Nalaman nga namin na kinukulam siya eh. At nalaman din ni Lolo na isang usikan ang kumukulam sa kanya. Tapos kinagabihan din nun, narinig namin siyang nananaginip. Nagkwento nga rin siya sa akin na nananaginip siya. Tapos sinawakan daw siya ng aswang. Pero nang gabi rin yun, may aswang sa ibabaw ng bubungan ng bahay namin. Nakikita talaga namin yung mga yapak niya. Tapos kinabukasan nun, ganun na ang balita na meron daw namatay. Tapos gumaling naman si Ma'am Dayan. Teka nga. Ang sabi mo, tinawa siya ng lolo mo. Nalaman niya ba kung sino yung nagpakulam? Oo. Kaya nga siya umalis na hindi naningil, di ba? Kasi nalaman niya kung sino at ang sabi niya gaganti raw siya. Hala, Mama. Hindi naman... gaganti? Ano daw gagawin niya? At sino raw yung nagpakulam sa kanya? Wala siyang sinabi kung sino. Kasi binulong lang ni Lolo sa kanya eh. Pero ang sabi lang niya, isa raw sa mga mangungutang na makunat singilin. Hindi na ako nakapagsalita noon dahil tinakpan niya ang bibig ko. Pansin ko rin noon na napahawak sa dibdib si Aling Elay. Na para bang kabado siya. At kami naman noon, umuwi kami sa bahay saka ako naman kinumpronta ang mama ko. Mama, bakit ka nagsinungaling? Hindi naman nalaman ni Lolo talaga kung sino eh. Ang bad kaya niyan?
Ay nako, basta wag ka na lang sumali sa usapan ng may usapan, ha? Hindi naman sana ako sasali sa usapan, Ma. Kasi nagsisinungaling ka eh. Mali nga kasi yun, di ba? Papagalitan ka ni Papa Jesus. Ay nako, ikaw talagang bata ka. May dahilan ako kung bakit ko ginawa yun. Paraan ko yun para magdahan-dahan na yan si Aling Elay sa ugali nila na nang-aaway ng mga taong naniningil ng mga utang nila. Hayaan mo na lang kasi anak. Hihingi na lang ako ng sorry kay Papa Jesus. Pero wag mong gagayahin yun, ha? Hindi ko talaga gagayahin yan, Mama. Bad yan eh. Baka mamaya sa impyerno ko mapunta. Wala kayang aircon dun. Ha? Bakit? Sa heaven ba may aircon doon? Malamig po sa heaven, Mama. Halata naman sa clouds eh. Sa impyerno kasi, Ma. Mainit kasi tsaka maraming apoy. At para makaginhawa ka ron, kailangan mo ng aircon. Natawa na lang siya sa sinabi ko. Hindi ko sinasabi ang bagay na yun noon dahil lang sa'yo ng pagkakaintindi ko. Sinabi ko lang yun noon dahil inatake lang ako ng kakalugan ko. Hindi ko ipinagkakaila na may ugali talaga akong ganon. Mabait pero pasaway. Mapag-obserba din at pilosopo. Pero may paniniwala pa rin sa Diyos. At oo, medyo may pagkapakailamera din. Pagsapit naman ng tanghali noon ay may mga tsismosa at tsismoso na namang tumambay sa tindahan namin. At ang usapan nila ay tungkol sa babaeng namatay raw sa kabilang baryo. At natagpuan raw ito nung umaga lang. Pero ang balita tanghali na nakarating sa amin. May namatay na naman at gumaling si Bridget. Abay, sandali nga lang. Bakit parang pareho naman to sa nangyari kay Ma'am Dayan? At ang sabi nga ni Olivia, ang kolektor na yon kinulam. Lumubo ang tiyan niya eh. Tinawas ng matanda. At nung gabi dinalaw sila ng aswang. Nanaginip nga raw yung si Dayan. At kinabukasan may namatay. Tapos si Dayan naman yung gumaling. Tapos ngayon, itong nangyari kay Bridget. Nalumpo siya, di ba? At may nakita sila Olivia na anino papunta sa bahay ni Bridget. Tapos ang sabi naman ni Bridget kanina, na naginip raw siyang hinawakan siya ng isang halimaw. At kaninang umaga nakakatayo na siya. Tapos ngayon, may ganito ng balita tayong naririnig. Hindi kaya gumagaling yung mga nakukulam dahil pinapatay ng aswang yung mga mangkukulam? Ano? Sinasabi mo bang itong aswang na to nanunugis na mga mangkukulam? Abay, sino ba itong aswang na to na makilala naman natin? Abay, bakit mo naman gustong makilala yung aswang? Gusto mo yatang malapa eh. Aba, kung tinutulungan niya lang naman yung mga taong nakukulam, bakit naman siya manlalapa? Abay, malay mo pa. Baka kaya pinapatay niya itong mangkukulam kasi ayaw niyang magkaroon ng sakit yung mga taong gusto niyang biktima. Parang prutas lang yan na binabalot ng plastic sa puno pa lang para walang kahit sino makikinabang. Mamaya kapag hinarap mo yung aswang na yun, bigla ka na lang niyang lantakan. Di patay ka. Tila hanggang maghapon noon ay yun lang ang usapan sa barangay. 5:00 naman ng hapon, umuwi ang kuya ko. Siyempre tuwang-tuwa ako nang sa wakas ay makakasama ko na ulit siya. Tulad ng inaasahan ko ay marami siyang pasalubong sa akin. Ayon pa sa kanya, nagtitipid raw talaga siya para mabili niya ang lahat ng yon para sa akin. Yung kuya ko malapit na talagang magtapos noon, kaya ang mga aktibidad niya sa paaralan, sunod-sunod na rin. Nung nalaman niya ang sitwasyon ng barangay, nag-alala din siya. Hindi rin kasi malayo sa amin ang mga nangyayari. Konektado yun kay mama dahil ang mga biktima ng kulam, mga taong sangkot sa utang. Pero hindi pwedeng magtagal si kuya sa amin. Kaya kinabukasan naman noon, pagsapit ng 4:00 ng hapon ay sabay sila ni Papa na umalis. Ano ba yan, Mama? 2 na lang ulit tayong naiwan dito sa bahay. Intindihin mo na lang anak. Kailangan ng kuya mong tutukan yung dapat niyang tutukan. Kasi nga malapit na siyang magtapos. Kunting tiis na lang, makakasama na natin ulit siya dito sa bahay. Ay, naku. Oo na nga po, Ma. Si Papa po. Nagtatrabaho ang papa mo At stay in siya dun. Kailangan niya rin yun pero hayaan mo.
Kapag nakapagtapos na ang kuya mo, kakausapin natin siya na magtrabaho na lang na malapit sa atin. Ay, ang mabuti pa hugasan mo na yung plato roon at maglilista ako ng mga kulang dito sa tindahan. Buti na lang may binigay na pera yung papa mo. May ipapamili ako ng mga ititinda natin dito. Bigay po yan ni Papa, Ma. Oo. Bakit? Hindi ba pwedeng ipampuhunan natin yung binigay niya? Di ba po Mama yung tindahan may tubo po yan? Tapos may puhunan din? Di dapat yung ibibili natin ng pandagdag dyan, yung puhunan o di kaya yung tubo lang. Bakit po yung bigay ni Papa yung ibibili natin ng dagdag paninda? Ay nako. Bakit mo ba tinatanong yung mga ganyan, anak? Ano bang alam mo sa pagnenegosyo, ha? Kasi po, may puhunan, tapos may tubo po yun, Mama. Sa bagay, tama nga naman. May puhunan at saka may tubo. Sa tingin mo, saan napupunta yung tubo natin? Pinautang mo po, Mama. Anong pinautang? Ang sabihin mo, yung tubo natin, yun yung dinudukot na chichirya dito at kinakain mo araw-araw. At yung puhunan po, yun po yung pinautang mo, Mama. Nanahimik siya sandali tapos bigla siyang natawa. Dahil nga tama ako. At dahil doon ay sinamaan niya ako ng tingin. Saka sinimulang habulin ako para kilitiin. Lumipas naman ang ilang araw. Dumating na naman ang araw ng bayaran ng utang. Nakakatuwang makita na bumalik si Sir Seb. Ang saya ng ngiti niya habang nakikipag-appear sa akin at kasama pa niya si Ma'am Dayan. Oh, Sir Seb, bumalik ka na pala. Hindi kasi ako pinayagang umalis agad-agad eh. Kasi nga, hindi pa tapos tong batch na to. Kailangan tapusin ko daw muna to bago ko iwan. Wala naman ako magawa kundi sumunod. Kaya nga matapos lang talaga to. Aalis na talaga ako eh. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Akalain mo sa ganitong trabaho, muntik na akong mamatay? Di kung ganon, sabay-sabay na tayong bumitaw. Nga pala ma'am, babayaran ko na yung huling balanse ko ha, para sa susunod na linggo. Talaga? Oo siya, sige. Ililista ko na lang dito para settled ka na. 1 linggo na lang naman eh. Pwede na yun. Olivia, talaga bang tatapusin mo na kagad yun sa'yo? Hindi ba pwedeng sa susunod na linggo na lang? At hiramin ko na lang muna yan. At saka may babalik ko rin naman kaagad yan eh. Kasi nga magkakapera din ako sa susunod na araw. Pero kasi Manong, gusto ko nang tapusin yung utang ko eh. Gusto ko nang mag-close na talaga to. Ganun ba? O sige, hindi na lang ako mamimilit. Pero ma'am, sir, kulang kasi ulit ako ng 100 eh. Tapos may kulang ka rin nung nakaraan na 200, Manong. Tinapalan ko na nga lang yun eh. Ay, nako. Ito Benji, 300. Huwag ka nang problema sa pera. Kaya mo na yung si Olivia. Nagdadamot na yan ngayon. Ay naku Aling Elay, ako na naman. Pagdating talaga sa pera, ako na lang lagi ang nakikita mo eh. Kasi totoo naman na madamot ka na. Aling Elay, pera ko, desisyon ko. At wala akong pakialam sa sinasabi mo. Kapag gusto kong tapusin yung utang ko, tatapusin ko yung utang ko. Utang mo nga sa akin nung huli, hindi mo binayaran eh. Tumatambay ka pa sa tindahan ko, sumasagot ka pa sa tanong kapag chismis ang usapan. Hindi ka na nahiya, tapos pagsasalitaan mo pa ako ng ganyan. Maayos naman akong nagbibigay ng dahilan sa'yo ah. Nako, wag na ba kayo mag-away oh. Elay, maraming salamat pero naintindihan ko si Olivia. Tama nga naman siya. Pera niya, desisyon niya. Kaya wag na natin ipilit. Ma'am, ito na po pala oh. Akala ko sa araw na to, hindi na naman ako makakabayad eh. Ay naku, maraming salamat po Manong ha. At mukhang makakauwi kami ng mas maaga ngayon. Sa araw na yon ay walang naiwan. Lahat nakapagbayad. Ang naiwan lang nun ay si Mama na panay ang paghinga ng malalim. Naiinis siya kay Aling Elay. Pero sa oras naman ng nakakaintrigang balita, nag-uusap naman silang dalawa. Si Aling Elay kasi sa oras na maaway ka niya, kahit magsagutan pa kayo, kinabukasan papansinin ka pa rin niya na parang hindi kayo nag-away. Maagang nang nakaalis sila Sir Seb at Ma'am Dayan noon. Pero mga bandang 1:00 naman,
may nakita akong pitaka sa ilalim ng upuan. Hala mama kay Sir Seb po yata tong wallet na to eh. Oh, saan mo naman yung nakita? Patingin nga ako niyan. Ito po mama Naku, oo nga kay Sir Seb nga yan. Hayaan mo. Babalik rin yon kapag napansin niyang nawawala yung wallet niya. Tinago lang yun ni Mama. At pagsapit naman ng hapon, dumating si Lolo Sante sa amin at may dala naman siyang pinya. Talagang sagana sa prutas ang lugar ng lolo ko sa bukid. Malalaki pa yon at nangangamoy sa hinog. Natuwa naman ako dahil mahilig din ako sa pinya, lalo pat ginisa yun ni Mama. Kaya sa oras ng hapunan, pinya ang ulam namin. Alam kong maraming hindi pa nakakasubok ng ginisang pinya. Pero sa totoo lang, isa yon sa pinakasimple pero masarap na ulam para sa akin. Pagkatapos naman naming kumain, si Lolo noon ay nasa bahay pa rin. Dahil ayon sa kanya doon raw siya matutulog. Sa hindi naman namin inaasahan, biglang may tumawag sa kanya. At ang tumawag pala ay si Sir Seb. Ayaw po sir, nandito nga po. Grabe naman sir. Saka mo lang napansin kung kailang gabi na. Kanina mo po pala hinahanap Pero nandito nga po sir. Sige po. Hintayin ka po namin. Mama, pupunta ba dito si Sir Seb? Oo, kukunin niya yung wallet niya. Magmumotor lang daw siya Mamaya na tayo magsara ng tindahan. Sige po mama. Ano ba ito nangyayari? Ang sakit ng dibdib ko Ma, ayos ka lang po ba? Ikuha mo nga ako ng tubig anak. Ang sakit kasi talaga ng dibdib ko Oo, sige po mama. Sasabihin ko rin po kay Lolo. Ano ba nangyayari at nababanggit yung pangalan ko dyan? Lolo, masakit daw po yung dibdib ni mama. Dumiretso ako sa kusina at si Lolo naman ay nilapitan siya. Mabilis lang akong kumuha ng tubig noon at bumalik na ulit ako sa kanya. Nakaupo na siya sa sofa na inaalalayan ni Lolo. Nakahawak na siya sa dibdib niya noon at nanginginig ang mga kamay niyang hinawakan ang baso na nasa kamay ko. Habang umiinom siya ay natatapon pa ito. Aray, ang hirap humingalo. Diyos mio, bakit naman biglaan nagkaganyan? Sandali nga, patingin ako ng pulso mo. Nako, bakit parang hindi normal yung pintig nito? Apo, pahingi ako ng palito ng posporo. Bilis! Opo, Lolo. Ito po, Lolo. Olivia, huwag ka masyadong gumalaw. Ididiin ko itong palito ng posporo sa hintuturo mo. Lo, nahihirapan akong huminga. Mama, bakit ka naman po nagkaganyan? Lolo, ano po ginagawa niyo? Aray, ang sakit sobra! Nako, Olivia, may gumagawa sa'yo. Sino kayang kumukulam sa'yo? Ano? Ani, apo, bilisan mo. Maghanda ka ng tubig sa palanggana. Tapos kandila at saka kutsara. Kukunin ko lang yung kamangyan sa bag ko. At ikaw, Olivia, sabihin mo sa akin ang mga pangalan ng kusino sa tingin mo ang kumukulam sa'yo. Diyos ko, Polo. Hindi ko alam. Talagang hindi mo alam. Pero magbigay ka naman ng pangalan sa kusino sa tingin mong gagawa nito sa'yo. Bilisan mo. Dahil parang gusto ka niya nang tapusin ngayon mismo. Lolo, hindi po pwede na patayin niya yung mama ko. Mama, paano gagawin ko? Nilapag ko lang noon ang planggana na may tubig, kandila at kutsara saka lumapit kay Mama. At nagsimula ng umiyak sa takot. Si Lolo naman ang inasikaso ng mabilisan ng ginagawa niya. At si Mama nagbigay din agad ng pangalan. At si Aling Elay ang una niyang binanggit. Agad na tinawas ni Lolo ang pangalan ni Aling Elay. Ako naman ay kabado na nakayakap kay Mama, na tumatagaktak na ang pawis at nanghihina na.
Hindi pa tapos si Lolo ay nawala na siya ng malay. At ang resulta ng pagtatawas niya ay negatibo. Hindi siya. Magbigay ka pa ng isa, Olivia. Lolo! Lolo, wala na po siyang malay! Diyos ko, kung ganun, ikaw ang magbigay ng pangalan, Nani. Sino-sino yung madalas na nakakausap ng mama mo para umutang? Si Manong Benji po yung isa! Sige. Si Benji titignan ko. Hilutin mo muna yung kamay niya para magising. Iyak ako ng iyak noon habang hinihilot ko ang kamay ni Mama. Takot na takot ako habang naghihintay ng resulta. At halata rin kay Lolo ang pagmamadali. Maya-maya ay tumayo siya at pumunta ng kusina. Tiningnan ko naman ang natuyong kandila sa tubig at hindi ko maintindihan ang nakikita ko roon. Ang kandila ay humuhulmang parang halimaw. Nang lumabas naman si Lolo mula sa kusina, may dala na siyang itak. Dito ka lang, Ani. At wag na wag mong iiwan yung mama mo. Saan ka po pupunta, Lolo? Huwag mo po kaming iwan dito! Lolo Sante! Ani, apo. Hindi biro ang ginagawa niya sa mama mo. Papatay niya ang mama mo anumang oras. Kaya kailangan maunahan ko siya bago mangyari yon. Po! Sino po? Papatayin niyo po ba yung mama ko? At bakit po? Pero lumabas nun si Lolo. Ako naman ay iyak ng iyak sa loob ng bahay. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko ng mga oras na yon. Inayos ko lang siya sa paghiga at tinapat ang kamay ko sa ilong niya. Pero hindi talaga siya humihinga. Tapos sa labas naman ay naririnig ko ang sigaw ni Lolo. Mga kapitbahay na Olivia, makinig kayo. Ang apo ko ay kinukulam at ang kumukulam sa kanya ay isang bayugan na bagong yanggaw. Tulungan niyo ako dahil mamamatay si Olivia sa oras na pumatak alas 12 ng gabi. At ang kumukulam sa kanya ay wala nang iba kundi si Benji. Napaangat ako ng mukha nang marinig yon at saktong may humintong motor sa harap ng bahay namin. Napatakbo ako sa pintuan at sinalubong ang bagong dating. Umiiyak akong nagsusumbong sa kanya tungkol sa nangyari sa mama ko. Sir Seb! Sir Seb, tulungan niyo po yung mama ko! Kinulam po siya at hindi na po siya humihinga! Tulungan niyo po siya, Sir Seb! Baka po mamatay yung mama ko! Ani, relax lang. Halika sa loob ng bahay. Tulungan niyo po yung mama ko, Sir Seb! Baka po mamatay siya! Ani, hindi mo mamatay yung mama mo. Sandali lang, hawakan ko siya. Nanginginig akong pinapanood ang paghawak niya sa mama ko. Pero napaatras ako nang makita ang biglang pagpula ng mga mata niya. Hindi ko na alam noon kung saan ako magtatago, lalo na't naririnig ko ang angil sa lalamunan niya. Tapos tumayo siya noon at pumunta sa kusina. Doon ay mas lalo kong narinig ang angil ng mabangis na hayop. At hindi nagtagal ay nakita ko siyang nasaan yung maitim na halimaw at lumabas siya sa pintuan na naroon. Doon na rin ako tumili ng malakas. Aswang! May aswang! Tulungan niyo ako! May aswang! Ayos ka lang ba dyan, Ani? Kinukulam raw ang mama mo, sabi ng lolo ninyo! Aling Elay, tulungan niyo po ako! May aswang po! May aswang? Nasa naman yung aswang? Bakit ka nakaturo sa kusina? At bakit bukas yung pintuan niyo doon? Naku, Diyos ko po, ano yun? Ani, halika dito! Olivia, gumising ka na! Yung anak mo natatakot na! May aswang na nakapasok dito sa inyo! Hoy, Olivia! Naku, Diyos ko! Bakit parang hindi ka na humihinga? Olivia! Kinulam po kasi siya kaya hindi siya humihinga. Papatayin po ng makukulam yung mama ko. Habang nasa ganun kaming sitwasyon ay biglang nagsigawan ang mga tao sa labas. Lumakas ang angil ng tila mga mababangis na hayop at binuhat na lang ako noon ni Aling Elay at sumilip siya mismo sa tindahan namin. Sumilip rin ako at parehong namimilog ang mga mata namin ni Aling Elay nang makita ang dalawang nilalang na naglalaban. Mga hugis tao rin sila pero ang isa ay naglalaway at ang isa naman ay mas madilim tingnan. Makikita sila sa labas dahil ang ilaw namin roon ay nakabukas at ganun rin ang nasa tapat.
Naku po, ano yan? Mga aswang! Naku po, isang galing niyang isa! Ikaw ang punot dulo ng lahat, di ba? Ikaw ang pumatay sa kasama ko, Kolektor. At nang maramdaman mong may malakas na pwersang inaalam ang pagkakakilanlan mo, kumuha ka na ibang mangkukulam para gawin sa mga tao ang gusto mo saktan. Hindi ka aswang noon, alam ko. Bagong yanggaw ka lang. Sinadya mo yan, di ba? Sinadya mo magpayanggaw kasi alam mong may aswang na nanunugis na mangkukulam. At alam ko, takot kang mahuli. Sa tingin mo ba dahil aswang ka, kaya mo na ako? Pues, nagkakamali ka! Inatake ito ng nagsasalitang aswang. Pero ang isa ay bumubulong-bulong lang sa hangin. At habang bumubulong siya, tila nasasaktan naman ang isa. Napayakap ako sa leeg ni Aling Elay sa takot. At nakita kong kahit nasasaktan ng isa sa kulam ng isa, naaabot niya pa rin ito at biglang tinarak ang mga malalaking kuko sa leeg nito. Sige, bumulo ka ba? Walang silbi ang pagiging buyagan mo kung hindi mo gagawa magsalita. Hindi kita hayaang patay mo si Olivia. Naging mabuti siya sa iyo palagi. Sa bawat pagkakataong walang-wala ka. Ngayon, eto yung gagawin mo sa kanya. Mamatay ka! Dahil sa sakit ay biglang nag-anyong tao ang aswang at naging si Manong Benji ito. Maraming nagulat sa mga nakakita at kahit hirap na hirap ito, nagawa pa rin itong magsalita. Masisisi mo ba ako? Sa iyong dahilan kung bakit hindi na ako makautang ulit. Sinumbong niya ang sekreto ng karamihan sa aming mahihirap. Palibhasa sa may tindahan. Nagagalit ka kasi nabuking namin yung panloloko niyo sa amin. Hindi siya nagsumbong para malaman mo. Sadya natuklasan lang namin dahil sa nangyaring reklamo niya kay Aling Elay. Kami ang nakadiskubre na ganun ang sikreto niyo. At kay kapitan namin nalaman, hindi kay Olivia. Kaya ngayon, tigilan niyo na ang pagpapahirap niyo sa kanya. Nagsigawan lalo ang mga nakakita nang bigla niyang pinigtas ang lalamunan ni Manong Benji. Agad niya itong binitawan ng mamatay. Si Lolo no na nakasalampak sa lupa, mabilis na tumayo at pumunta sa loob ng bahay. Bigla kong narinig ang paghinga ni Mama, kaya mabilis akong binaba ni Aling Elay at lumapit sa kanya. Olivia! Apo! Mama! Mama, gising ka na! Ani? Lolo, Diyos ko, salamat. Nakaahon pa ako. Ano ba nangyari? Anong ginawa mo, Lot? Bakit nakahinga ako agad? Sandali. Ano yung tunog na yun? Pumasok kasi sa kusina ang nakaanyong aswang na si Sir Seb. Pumunta siya sa lugar na hindi namin nakikita at pinuntahan na rin siya ni Lolo roon. Pero sa pagkakataong nakabukas na ang gripo. Naku, Diyos ko, ano yun? Bakit pumasok sa kusina ninyo? Iyo, ayos ka lang ba dyan? Marami ka sugat. Ayos lang ho ako. Pasensya na po at nakita niyo ako na gano'n ha. Pero hindi po ako nananakit. Gusto ko lang po talaga iligtas si Olivia. Oo, alam ko. Naiintindihan ko. At saka, isa ka palang sinandapi. At saka, pasensya na. Medyo nagulat lang ako kanina. Pero, hindi ka ba talaga nangangain ng tao? Baka bigla mo kami saktan dito, ha? Naku, hindi ho. Hindi po talaga ako nananakit ng tao. Pero mangkukulam mo kapwa aswang. Oho. Sa oras po kasi na may sinaktan silang tao na walang kalaban-laban, hindi po talaga ako nagdadalaw isip na patayin sila. At saka ako nga pala, kamusta po si Madam Olivia? Ayos lang ako, Seb. Lumapit ka kaya dito. Huwag kang magtago dyan dahil hindi kami takot sa'yo. Gusto ko kasing magpasalamat sa'yo eh. Naku, wala po yun. Kahit sinong aswang na may malasakit sa tao, gagawin rin naman yun eh. Kukunin ko lang po yung wallet ko ah. At saka hindi na po ako papasok kasi nakikita ko si Annie. Baka matakot siya lalo eh. Tama siya, natakot talaga ako noon. Pero mas pinili kong humakbang at lumapit. Dala ang wallet niya nang sabihin niyang nag-aalala siya na baka matakot ako. Punong-puno siya ng dugo. Nahugasan naman ang kamay niya.
pero may dugo pa ring mga talisik sa braso niya. Sir Seb, ito na po yung wallet nyo. Oo, Ani, hindi mo na kailangan lumapit kung takot ka. Ani, marami akong dugo. Ba't kayo makap? Maraming salamat po dahil niligtas niyo po yung mama ko. Muntik na siyang mamatay pero dumating ka't niligtas mo siya. Hindi po ako takot kasi alam ko pong mabait ka. Maraming salamat po talaga, Sir Seb. Salamat naman at hindi ka natakot sa akin, Ani. At oo naman, hindi pwedeng mawalan ng mama yung mabait na batang gaya mo, no? At saka, hindi rin pwede basta na lang mamatay yung mama mo. Kasi napakabait niyang tao. O siya, sige na. Umiyak ka pa. Tana. Yun ang kahuli-hulihang pagkakataon na nakita ko si Sir Seb sa lugar namin. Hindi na siya bumalik noon matapos ang nangyari nung gabing yon. Kahit nga si Mama nalungkot noon dahil hindi na rin siya nagparamdam noon pagkatapos niyang umalis. Siguro natakot na hindi siya maiintindihan ng ibang tao sa lugar. Pero hindi niya alam na ang ginawa niyang yon, hinangaan ng mga tao sa amin. Kaya siguro Sir Seb, kung nakikinig ka man sa kwentong ito ngayon, gusto ko lang pong malaman mo na walang tao na masama ang tingin sa'yo dito sa lugar namin. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa ginawa mo para sa amin. Dahil hindi lang po si Mama ang nailigtas nyo noon, kundi pati ang ibang biktima ng kulam at sa mga mabibiktima pa lang noon. Sana po magkita tayo ulit. At opo, sa panahon ngayon ay dalaga na ako. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po sa pag-ere nito. More power po sa lahat ng channels ninyo. And God bless you po.